Hi guys! Naka-experience na ba kayo na marami kayong mga kahilingan sa Lord? Kumbaga marami kayong pinagpe-pray sa Lord na up until now wala pa rin kasagutan. Kumbaga wala pa rin nangyayari sa mga prayers nyo. Actually, I have a friend. She's very anxious. Tapos one day nag-chat siya sa akin. Ang dami-dami daw niyang problema. Ang dami daw niyang mga trials sa buhay na bakit parang natanong niya sa sarili or natanong niya sa Lord na bakit ako pa ang may gantong klaseng problema of all people, ang dami-daming tao sa mundo, bakit parang pakiramdam ko, karga-karga ko lahat yung kabigatan ng buhay, kabigatan ng mundo. And sabi niya sa akin, ano bang dapat kong gawin? Kasi pagsasabihin mo naman sa akin ngayon na mag-pray ka, actually lagi ko namang ginagawa yun. Lagi kong hinihiling sa Lord na, Lord, tanggalin mo naman itong mga baggage sa buhay ko na bakit ba parang matanda na lang ako, ganito pa rin yung buhay na mayroon ako. Kumbaga hindi na ako nakakaligtas sa mga challenges na kinaharap ko araw-araw. And then sabi ko sa kanya, ang buhay natin ay habang tayo ay nabubuhay ay kasama talaga yung mga trials. Meron at meron tayong haharapin bukas, makalawa, sa susunod na mga araw, taon. Kasi habang nabubuhay tayo, kumbaga, nakaakibat na talaga yung mga kabigatan sa buhay. And it's all up to us. Paano natin sila dalhin? How are we going to carry all these challenges, these problems in life? And hindi yan natin kakayanin kapag nananahan tayo sa sarili natin, no? Kasi sometimes masasabi natin, kaya ko to kasi malakas naman ako, magaling naman akong lumiskarte, matalino naman ako sa buhay. Kaya sige, kahit gaano kalaking problema kaya ko yun, but take note, kahit gaano ka kagaling, pero yung galing mo, yung talino na meron ka, kapag hindi mo sinama si Lord dyan, walang mangyayari. Although may mangyayari like you will succeed, pero in a short period of time lang yun. Hindi siya pang matagalan kasi nag-succeed ka or nag-success ka sa mga plano mo na yan or sa mga ginagawa mo na yan. It's because dahil lang sa'yo. Pero pagka-try this one, mga kapatid, kapag ini-include mo lagi, ini-involve mo lagi si Lord sa lahat ng mga plans mo in life, sa mga ginagawa mo sa buhay, ang ganda lagi ng outcome. And number one secret lang talaga is always pray. Because prayer is very powerful and there is power in prayer, no? Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Huwag kang tumigil sa kakapanalangin. Even if nangyari na yung mga bagay na gusto mong marating, gusto mong maabot, gusto mong nangyayari na siya ngayon, nahawakan mo na, pray ka pa din sa Lord. No? Kapag meron ka pa rin mga bagay na hinihiling na kahit ang tagal ng panahon, hindi pa rin pinagkaloob ng Lord sa'yo, ipag-pray mo pa din. And palagay mo naman, bakit sobrang tagal, wala pa? Huwag kang maboboard, huwag kang magtampo sa Lord, huwag mo siyang questionin because everything has a reason why, bakit nangyayari, bakit hindi niya sinagot yung prayer mo na yon. Maybe because hindi talaga siya para sa'yo, or kasi God is all-knowing eh. Alam niya lahat ng mga iniisip natin, yung mga laman ng puso natin. Kapag sabi ni Lord na kapag ibigay ko sa iyo ito, lalayo ka sa akin, makakalimutan mo ako. Kaya hindi pa ito yung time na ibigay ko sa iyo, no? Marami tayong pagdaanan muna. Marami mo nang ipaparealize si Lord sa atin, no? At doon natin maisip na baka nga hindi ito para sa akin. And God's plan is always naman for the best of us. Kung hindi man nangyayari yung gusto natin, mayroong nakaplano si Lord, no? Much higher, mas deeper, mas maganda, mas mabusilak, mas maaliwalas kisa doon sa mga plano mo.
And God's plan is always makakabuti para sa atin. Kasi ayaw ng Lord na ibigay natin yung mga gusto natin. Lord, gusto ko ng ganito, sana ipagkaloob mo, pero ikakapahamak mo naman, no? Yun yung reason kung bakit makalimutan mo siya, lalayo ka sa Kanya, hindi ka na makapag-build ng relationship sa Lord kasi nakamtan mo na yung mga nais mong makamtan sa buhay, yung mga desires mo sa buhay. So, ganun lang. And one thing is that you have to be very specific in your prayers, no? Kapag may hingiling ka, Lord, gusto ko ng malaking bahay. Lord, gusto ko ng sasakyan. Lord, gusto ko ng good health ng buong family. Lord, gusto ko ng ganito. Hindi masama yun na specific tayo sa Lord kasi doon mas lalong tayong maririnig ng Lord, no, na itong taong to, ito pala yung gusto niya. Sige, one day, if the right time will come sa buhay ng taong ito, papagkaloob ko to kasi itong taong to laging nagsiserve sa akin, lagi akong inuuna, lagi niya akong number one sa buhay niya, no? Yung mga ganong bagay. So sometimes we have to be specific kasi baka nga hindi ibinigay ni Lord kasi up until now hindi naman alam ni Lord kung ano yung hinihiling mo, ano yung pinagpe-pray mo, ano ba yung gusto mo, no? Pinagpe-pray mo lang na, Lord, one day, yung hindi ka specific, na dapat specific tayo sa mga prayers natin. Pero pagka talagang hindi din pinagkaloob ng Lord, huwag kang magtampo, huwag kang mag-question sa Lord kasi alam mo naman natin na ang Lord ay talagang lahat ng nilaan niya para sa buhay ng bawat isa is napakaganda, no? Hindi kakapahamak ng Lord yung mga, hindi kakapahamak natin yung mga ibibigay ng Lord sa atin. So, prayer is very powerful. It can, it really can help. Yun lang yung talagang number one nating gagawin sa buhay natin, no? In good times and in bad, you have to pray. Kasi sa buhay na ito, wala tayong dapat lingunin, dapat panghawakan na mag-rely tayo hindi sa mga sarili natin, sa mga friends natin, but to God alone. Kasi siya lang talaga yung makakatulong sa atin. And, itong ginagawa ko, lagi ko din itong pinagpipray kasi sabi ko, gusto kong ipagpatuloy yung ginagawa ko before. Na ito yung binigyan ako ng Lord ng buhay na ganito, no? Na simple pero payapa, full of contentment, full of joy. But mga kapatid, parang kumbaga nag-distance ako sa pag-share kung sino si Lord. Kumbaga tinigil ko siya for some reasons, pero binigyan ako ng malaking challenge ni Lord, pero nalagpasan ko because of Him. It's all through Jesus naman talaga bakit nalagpasan natin yung mga trials. So that is why parang God has reminded me na kailangan ko itong ipagpatuloy kasi sa mundong ito ang daming hindi nakakilala, ang daming hindi nakakaalam how great God is, kung sino ba talaga siya sa buhay natin kapag siya yung pananatilihin sa buhay natin. That is why ay pagpatuloy ko ang pag-share kung sino pa talaga si Lord kasi I am a living proof kung bakit naranasan ko yung buhay na abundance, no? Hindi ibig sabihin na mayaman ka, mapera ka, materially na sa'yo lahat, no? Hindi, it's not all about that. It's in this life, this is not all about money or whatever power or whatever fame or whatever. Ang abundance dito na sinasabi ko yung payapa ka, no? Na kahit in the midst of the problema sa buhay is meron pa rin tayong peace of mind, masaya pa rin tayo, and we are very excited to what is coming, no? Kaya I'm always grateful kasi dinigyan ako ng wisdom ng Lord na ipagpatuloy kung ano yung naumpisahan ko because ito talaga yung will ng Lord, no? Na i-share natin siya sa buong mundo, sa maraming tao. Okay, so hindi ako mapapagod
na mag-share sa inyo